Sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mga mata dahil sa matinding antok at napansin niyang maraming tao. At bukod pa rito, mayroong rank 6 star awakened. Para sa kanya, ang trabahong ito ay medyo sobra, lahat ay nagtaas ng ulo at nagsimulang obserbahan siya sa katahimikan. Nanatiling kalmado si Jiang Zhenji at sa seryosong tingin ay ipinaliwanag na kailangan lang niyang burahin ang mga alaala tungkol sa Nine Mismowings mula sa lahat ng taong nasa ibaba ng rank king. Pagkatapos gawin ito, maaari siyang bumalik sa pagtulog para sa 1 taon. Nang marinig ito, ang mga mata ng Great Dreamer ay napuno ng pananabik. Lumingon siya sa kanya, naikayam ang kanyang kamao, at tinanong kung seryoso siya. Hindi nagtagal ang pananabik niya, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at tumanggi, dahil naalala niya na ang commander ng Night Watch ay masyadong magulo. Hiniling niya sa kanya na italaga ang misyon sa ibang tao dahil inaantok na siya at gusto nang magpahinga. Nagsimulang obserbahan siya ni Jiang Zhenji sa katahimikan sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpa siya na mag-isip ng ibang paraan upang malutas ang problema. Pero sa ngayon, hiniling niya sa kanya na asikasuhin niyang burahin ang mga alaala ng mga nasa harapan. Ang Great Dreamer ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa kabila ng sobrang pagod, pinitik niya ang kanyang mga daliri at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang pamamaraan na tinatawag na Butterfly Dream, at sa sandaling iyon ay nagsimulang lumitaw ang isang grupo ng mga paru-paro sa kalangitan. Nagsimulang lumapit ang mga paru-paro sa mga kalahok ng Tanjao Camp na hindi makapagsalita dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari o kung ano ang kapangyarihang ito. Nagsimulang lumipad ang mga paru-paro sa paligid nila at naglabas ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng sobrang pagod, na parang ilang taon nang walang tulog, at ang iba naman ay humikab dahil sa matinding antok. Hindi nagtagal, lahat ng naapektuhan ng kapangyarihan ng mga paru-paro ay nagsimulang makatulog sa lupa. Nang makita ito, napuno ng kuryusidad ang isip ni Hong Yao. Lumingon siya sa master at tinanong kung bakit ginagawa ito ni Jiang Zhenji at ng Great Dreamer. Ipinaliwanag ni Gu Kaixin, na nanunood sa mga paru-paro, na ang dahilan ay upang protektahan si Jiang Chen. Gusto nilang maantala ang anumang sakuna hanggat maaari dahil, pagkatapos ng lahat, ang Daksha ay hindi isang ligtas na lugar. Sinimulan niyang isipin ang mapa ng Daksha at ibinunyag na mayroon itong 8 hindi pa nagagalugad at medyo nakakatakot na mga Forbidden Zone kasama ang 3 malalaking kuweba, mga lugar na pinagnanasaan ng lahat ng lahi, at nariyan ang Internal Scourge at ang simbahan ng sinaunang Diyos. Naapektuhan din ng kapangyarihan ng Great Dreamer si Jiang Chen, na nahulog sa lupa at ngayon ay natutulog. Naunawaan ito ni Hong Yao at tinanong kung bakit kailangan din nilang i-seal ang kanyang mga alaala. Lumapit sa kanila ang Great Dreamer, lumingon, at sa mahinahong boses ay ipinaliwanag na ito ay hindi isang seal. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapalakas sa kanyang banal na kaluluwa upang pigilan siya mula sa malayong pagpatay ng isang taong gumagamit ng mga sumpa o iba pang mga bagay. Dahil kung tutuusin, ang antas ng paglilinang ni Jiang Chen ay hindi sapat at ang kanyang pundasyon ng kaluluwa ay masyadong mahina. Nang marinig ito, napuno ng pagtataka at pagkalito ang mga mata ni Hong Yao ngunit naiintindihan niya pa rin ito. Tumingin sa unahan ang Great Dreamer at hindi niya maiwasang mabigla at maging alerto, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nasa harap niya si Jiang Chen na nakahiga at natutulog sa lupa. Humanga siya nang mapagtanto niyang immune na siya sa kanyang kakayahan. Nagalit siya, mahigpit na nagdikit ang kanyang mga ngipin, at nagsimulang lumipat patungo sa ating bida nang makitang nagkukunwaring tulog pa ito. Nang maramdaman niyang papalapit siya, nagsimulang tumulo ang mga patak ng pawis sa mukha ni Jiang Chen. Alam niyang hindi ito maganda, kinabahan siya, at sa loob ng ilang segundo, napuno ng pawis ang mukha niya. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon ng pagbabago sa enerhiya na nagpaantok sa kanya, ngunit tinanggihan ito ng puno ng ninuno ng lahat ng bagay. Lahat ng nasa ibaba ng rank king ay nakatulog, nagkunwari siyang nagpapakita ng kaunting respeto sa Great Dreamer dahil kung tutuusin, siya ang direktang amo ni Tito Jaigang. Sa loob ng kamalayan ni Jiang Chen ay si Little Nine,
na napaluhod sa lupa at nagsimulang umiyak dahil nawalan siya ng marami sa kanyang minamahal na mga insekto. Nang makita ito, sinubukan siyang pakalmayan ni Jiang Chen sa pagsasabing kasalanan niya ang lahat. Inilagay ni Little Nine ang isang kamay sa kanyang pisngi at sinimulang hawakan ang kanyang tiyan gamit ang isa pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang ngumiti sa tuwa dahil hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Naabot na niya ang level 30 at maaari na siyang magtaas muli ng mga insekto. Ang biglaang pagbabagong ito ng emosyon ay nagulat pa kay Jiang Chen. Habang si Jiang Chen ay nagpapanggap na tulog, may lumapit sa kanya at humiling sa kanya na itigil ang pagpapanggap dahil alam nilang hindi siya natutulog. Nang marinig ito, naging alerto si Jiang Chen. Ito ang Great Dreamer. Lumapit ito sa kanya at may matalim na tingin ang nag-utos sa kanya na gumising. Dahil sa sobrang lapit niya, si Jiang Chen ay nagpawisan na parang baliw. Umupo si Jiang Chen, at habang nakapatong ang isang kamay niya sa lupa, inilagay niya ang isa pa sa likod ng kanyang ulo at sa boses na kinakabahan ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanya. Tinawag siyang ate. Ang Great Dreamer na nakapatong ang dalawang kamay at tuhod sa lupa ay medyo nalilito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ipinikit ang kanyang mga mata, at hindi maiwasang makaramdam ng lambing at tinanong kung narinig lang ni Jiang Zhenji ang sinabi ni Jiang Chen. Si Jiang Zhenji, na naka-cross arms at lumilipad sa hangin, ay lumitaw sa itaas niya, nagsimulang obserbahan si Jiang Chen, at sumagot ng oo. Sa kabila ng pagiging 800 taong gulang, mayroon pa rin siyang malambot na puso. Gusto man niyang magbiro ay minabuti niyang huwag na lang dahil baka mabaliw na naman ang matandang babae. Hinawakan ng Great Dreamer si Jiang Chen sa bibig, na naging sanhi ng pagkalito sa kanyang mga mata dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nilapitan niya si Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanyang mga mata at may magiliw na ngiti na binanggit na mula ngayon ay siya na ang kanyang little brother, kaya mula ngayon po protektahan niya ito mula sa lahat ng panganib at daksya kung siya ay nasa problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang pangalan nito sa kanyang panaginip, dahil sa sobrang lapit niya sa kanya. Si Jiang Chen ay nagpawisan na parang baliw, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan, sinubukan niyang gumalaw ngunit hindi niya magawa. Ang Great Dreamer ay tumalikod, naghagis ng singsing sa hangin, at napansin niya na malakas ang kaluluwa ni Jiang Chen, kaya hindi na kailangang palakasin ito ng ate. Ipinaliwanag niya na maaaring ihiwalay ng singsing na ito ang anumang uri ng especially iya, investigasyon, o pagsukat na may kaugnayan sa espiritu, kaluluwa, o sumpa. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay upang saluhin ang singsing at nanatiling tahimik. Ito ay isang welcome gift mula sa kanyang ate. Siya ay tumalikod sa kanyang ulo, nagsimulang magpakita ng isang daliri at may masayang ngiti ay ipinaliwanag na siya ay matutulog at hiniling sa kanya na huwag kalimutang bumisita sa kanyang mga panaginip. May bumukas, pinasok niya ito at nawala sa paningin. Sinimulan ni Jiang Chen na obserbahan ang crack, hindi siya makapaniwala na ngayon lang siya naging nakababatang kapatid ng Great Dreamer sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa kanya na ate. Si Hong Yao, na nasa tabi niya, ay humanga at nagsimulang mag-isip kung magiging ate niya kung tatawagin niyang ate. Sinimulan silang titigan ni Jiang Zhenji at tinawag ang atensyon ni Jiang Chen. Binanggit na sa loob ng 10 araw, sa panahon ng kompetisyon ng mga makalangit na henyo, kung makakakuha siya ng unang pwesto nang hindi gumagamit ng 9 Miasma Wings, kung gayon ay magpapakita ito na talagang karapat-dapat siyang maging nilinang sa lahat ng yaman ng bansa. Magsisimula na ang isang bagong panahon, paparating na ang panahon ng matinding kompetisyon at wala nang masyadong oras, nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa langit at nakangiting nagpasalamat sa kanya. Tinalikuran ni Jiang Zhenji ang ating bida, tumingin sa kanyang balikat at sinabing hindi na kailangang magpasalamat dahil nakamit niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Isang portal ang lumitaw sa harap nila at si Ji Lingqiu, na nasa likod ng kanyang mga braso, ay lumapit kay Jiang Zhenji. Natapos na niyang panuorin ang nakakatuwang palabas na ito at naisip na oras na para harapin ang Black Dragon mula sa Yangtze River. Parehong pumasok sa portal at umalis. Sa sandaling yun, ang lolo ni Mu Hengqiu, ang ama ni Liu Sandao, at ang tiyuhin ni Tang Ying ay lumapit kay Jiang Chen mula sa likuran.
Ipinaliwanag ng tiyuhin ni Tang Ying na siya ay pamangkin ni Tia Tang at iminungkahi sa kanya ang ideya na pakasalan si Tang Ying upang sila ay maging mas malapit. Sinabi ng ama ni Luo Sandaw kay Brother Tang na siya ay dumating ng huli dahil ang kanyang anak na babae ay lehitimong asawa ni Jiang Chen, at ang bahay ng Luo ay handang mag-alok ng 20% ng mga bahagi bilang dowry. Hindi nagpahuli ang lolo ni Mu Hengqiu, ipinaliwanag na ang kanyang apo ay buntis kay Jiang Chen. Nang marinig ito, kinabahan ang ating bida at napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari o kung paano magre-react sa kakaibang sitwasyong ito. Kasabay nito, tinanong ni Hong Yao ang master kung naniniwala siyang may pagkakataon pa itong manalo sa puso ni Jiang Chen. Galit na galit si Gu Kaixin at may galit na tingin, hinampis niya si Hong Yao sa ulo. Inutusan itong tumigil sa pagsasalita ng walang kaparekon, dahilan para mapapikit siya at makaramdam ng kaunting sakit. Pagkaraan ng ilang oras, sumapit ang gabi, pumunta si Jiang Chen sa bahay na itinalaga sa kanya ni Gu Kaixin. Isinara niya ang pinto, isinandal ang kanyang likod dito, at nakahinga ng maluwag nang tuluyan na siyang magpaalam sa lahat. Ngayon ay maaari na siyang tumutok sa pagpaparami ng pangalawang kayeg ng Little Nine. Pumasok siya sa kanyang kamalayan kung saan buntis si Little Nine. Iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa Little Nine at sa seryosong ekspresyon ay ginamit niya ang kakayahan ng Divine Evolution na nagpabilis sa pagpaparami ng insekto, na nagpalutang sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at tuwang-tuwa siya dahil magkakaroon siya ng maraming sanggol. Nagtagumpay ang kasanayan, at iniulat ng sistema na ang pagpaparami ng pangalawang kayeg ay aabot ng 1 oras. Sa kabuuang 5,900 na miasma wings, nagsimulang mag-navigate si Jiang Chen sa window ng system gamit ang kanyang daliri at ginamit ang pangalawang pagbabago. Nakita ng system na natugunan niya ang mga kinakailangan para magpalit ng klase dahil siya ay isang level 30 na profesional na may combat evaluation na 237 star. Nagtalaga ito sa ating bayani ng isang misyon para sa pagbabago ng klase, na tinatawag na Celestial Tower of Magic City. Bilang layunin, kailangan niyang kumpletuhin ang Celestial Tower at talunin ang boss sa ika-50 palapag at makuha ang espada nito. Pero may isang problema, pinayagan lang siyang makapasok sa tower ng mag-isa at may time limit na 1 araw. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Nagpasya na ngayong gabi ay ibebenta niya ang lahat ng kanyang kagamitan, na nagkakahalaga ng ilang bilyon, at ipagpapalit ang lahat ng ito sa dugo mula sa mabangis na hayop. Sa pamamagitan nito, ito ay dapat na sapat upang itaas ang ikalawang henerasyon. Bukas ng umaga, pupunta siya sa mahiwagang lungsod at haminin ang Celestial Tower, dahil sa daan-daang libong bagong insekto ay walang magiging problema. Sa harap ni Jiang Chen ay nakatayo ang puno ng ninuno ng lahat ng bagay, sa isa sa mga sanga nito, mayroong isang pulang prutas. Nang mapansin ito, napuno ng maraming katanungan ang isip ni Jiang Chen, nagulat siya nang makitang namumunga muli ang puno ng ninuno. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay at nagsimulang bumagsak ang pulang prutas patungo sa kanya. May kakayahan itong magbigay ng kakayahan na tinatawag na Void Eye, na maaaring magpapahintulot sa kanya na makita ang mga pagsisiyasat, markahan ng mga kakayahan, huwag pansinin ng palihim, ilusyon at mga epekto ng kasanayan. Ang lugar na sakop ng kakayahang ito ay nakadepende sa Divine Soul Strength ng gumagamit, sa kasalukuyan ay mayroon itong hanay na 10 kilometro sa paligid niya. Ang tanging downside sa patuloy na paggamit ng kakayahang ito ay ang pagkonsumo nito ng maraming enerhiya. Para kay Jiang Chen, ang kakayahang ito ay hindi masyadong masama. Lumingon siya sa gilid at nagpasya na oras na upang subukan ito. Sa lugar na kinaroroonan niya, marami pang bahay. Sa labas, si Tang Ying ay naglalakad sa paligid, nakatingin sa kanyang mobile phone. Hindi alam ni Jiang Chen kung bakit siya nasa labas ng oras na yun. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pulang window ng system na nagpapakita ng kanyang mga istatistika. Mayroon siyang nakatagong propesyon na tinatawag na Nightmare Hunter, level 43 siya na may lakas na 149 na star. Siya ang pinapaboran na anak ng assassin, ang mahalagang hiyas ng pamilya Tang. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa arranged marriage ng kanyang lolo at hindi niya alam kung paano lalapitan ang kanyang target.
Tumingin siya ng may kaunting atensyon at nakita niyang nagsusulat siya ng liham kay Jiang Chen, na ikinagulat niya. Pinatay niya ang mga ilaw sa bahay dahil ayaw niyang makita siya nito, wala sa paningin, wala sa isip. Ngayong gabi ay matutulog na siya ng maayos upang bukas ay makapunta na siya sa Celestial Tower para tapusin ang misyon ng pagbabago ng klase. Lumapit si Tang Ying sa bahay, at nang makitang pinatay niya ang mga ilaw, nagsimula siyang namula at nalito. Kinabukasan, pumunta si Jiang Chen sa Celestial Tower, na napakalaki, ang tuktok ay hindi man lang nakikita mula sa lupa dahil sa taas nito. Pumasok siya sa loob kung saan naroon ang grupo ng iba pang mga propesyonal. Nagsimulang ipakita sa scoreboard na ang isang taong nagngangalang Ji Xuanyu ay nakarating sa ika-40 palapag sa loob lamang ng 12 minuto. Nagtipon ang lahat sa paligid ng scoreboard, at para sa ilan, hindi nakakagulat na si Ji Xuanyu ang ipinagmamalaki ng war zone ng lungsod. Ang kanyang record mula kalahating taon na ang nakakaraan ay hindi pa rin nasira ng sinuman, na ginagawa siyang pinagmumula ng pagmamalaki para sa lungsod. Ang ilan ay nagsimula pa lamang sa kanilang pagsubok sa tower, ngunit walang makakasabay sa kanyang bilis. Kabilang sa mga tao si Jiang Chen. Sinimulan niyang obserbahan ang scoreboard at napagtanto na siya ang pangalawang henyo ng Great Xia. Ang lakas niya na mas malaki pa kaysa kay Jiang Westhuang. Ang pagkakaroon ng monopolyo sa lahat ng mga record ng ikalawang round sa Celestial Tower. Nagpa siya ang ating bida na harapin siya pagdating ng oras upang makipagkumpetensya para sa ranggo ng henyo. Si Jiang Chen na ang pumasok, at tinanong ng system kung handa na ba siya. Nang makita kung gaano kabilis dumating ang kanyang turn, medyo nagulat si Jiang Chen at walang pagdadalawang isip na tinanggap, dahilan upang lumitaw ang isang magic circle sa ilalim niya. Si Jiang Chen ay nai-teleport sa unang palapag ng Celestial Tower na puno ng mga halimaw. Nang maramdaman ang presensya ni Jiang Chen, lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Ang lakas ng mga halimaw na ito ay automatikong mag-a-update ayon sa antas ng sinumang pumasok sa tore na ito. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa mga halimaw at nagpas siyang mag-explore ng kaunti gamit ang kakayahan ng Void Eye. Lumitaw ang status window ng mga halimaw, tinawag silang Fallen Elf, level 40, na may 770,000 health points at may combat power na 42 star. Unang palapag pa lang ito, at mayroon ng mga high-level monsters na may napakalaking combat power. Pagdating niya sa 50th floor, magkakaroon ng level 90 monsters. Hindi nakakagulat sa kanya na kahit ang isang henyo na tulad ni Ji Xuanyu ay nakaabot lang hanggang sa ika-40 palapag. Kahit na ito ay isang komplikadong gawain, ang mga halimaw na ito ay pagkain lamang ng mga insekto. Iniabot niya ang kanyang mga kamay palabas at nagsimulang magpakawala ng mga insekto kasama ang ina ng insekto, nagsimula siyang humakbang patungo sa mga halimaw. Nanunubig ang kanyang bibig sa pagkakita ng napakaraming pagkain, gusto niyang kumain ng karne. Ngunit hiniling ni Jiang Chen sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi ganoon kasarap ang karne na ito. Mamaya, sisiguraduhin niyang makakain siya ng mas masarap.